magpabilin ka bala nga, yes, I will serve the Lord, me and my house as well. Or you will think it, siguro mambal ka pa nga, give me some time para magpaminsar ko anay, no? Magpaminsar, magmuni-muni ko anay, pangitaon ko anay ko galingon ko, something like that. So, since our discussions about living for God, no? So Win 102 is deriving us talking about growing in Christ, no? So nga magpaidalom kita dira kay Jesus Christ gid, no? Nga ara gid kita kay Kristo Jesus. So there are many stories in the Bible, honestly, talking about nga magpangabuhi dira sa Ginoo naton. Kung ara kita sa tiyempo ni Joshua, anong imo maging rason kung may ara man ka rason nga hindi ka magsunod sa Dios? Ano na siya ihan? Kag kung wala ka man sang rason nga hindi magsunod sa Dios, pero alanganin ka magsunod, what is it? Ano yan ang nagadalagan sa mind nimo? And this is a good question nga dapat naton ibutang sa aton pamangkutanon subong. Kaya as I said earlier, the time flies so fast, no? Hindi na nato mabalik ang mga nanligad, madamo na kita sang na-miss nga mga time, madamo na kita sang nasayangan nga mga oras kag tinion, nga mambal kita nga tani gin ano ko lang to ba, gin grab ko ang chance like that. Tani subong naga-enjoy nako sa pag-serve kay Lord, tani naga-enjoy nako sa blessings on how I give my life to Him, kasubong sa mga utod ko. Na mga bla, amo na nagakatubo ang kahisa sa aton gani kay nga we're not growing in the Lord. Wala kita naga-mature, wala kita naga-improve sa aton nga pag-walk kay Lord, ara pang immaturity, ara pa ang childish ways. That's why nga pag-abot mas mayo pa siya ba nga kitagaan saya priority dili yon ginaamuma sa dayon sa mga upod sa simbahan ako ya ganiya. Honestly may mga amo sila nga mga balatsagon kay wala naton gin grab ang chance while ara kita sa simbahan. Pero do kita pa ya ang nakulelat sa pag-grow naton kay Lord kay nga we're not taking seriously on how we first obey Him. Amo ginaya. Kung hindi kita willing mag-obey sa iya sa pagsunod, no? Sa pag-upod dira sa iya, probably mabudlayan kita for the next things nga pwede pa nga matabo. Damo pa eh. Pero ang obedience would be the first step nga ubrahon naton after we receive Jesus Christ, after we decided to give our life to Jesus Christ, then what's next? There is a require to obey. And when we obey, there is a point nga dapat naton himuon, amo ni ang tawag naton nga living for God. Nga magpangabuhi ka nga para sa Ginoo. So Joshua is as the Israel leaders, Israel's leader, nagkamka sila sang Kanaan, nag-edad na siya during that time 110 na. Wala na siya sang oras para itiner pa sa palibot, no, sa mga descendants, no, kaga nagpabilin-milin siya with that kind and giving and living the kind of choice nga may ara tani, no. Amo nagpamangkot ko bla kung we've given the chance to choose things, ano imuon during that time? Would you choose to do your own thing or you'll go with the same route nga may ara nga ginhatag nga kasubong nga gin-describe nga ginbilin nga journey ni Joshua, no? So may madamo nga mga Kristiyano nga damo na sila natilawan, damo na sila natistingan, damo na sila na experiencean kag nakita nga mga performs nga miracle ni Lord in our church, in our assembly, or in our personal life, pero after that nadula ng pastor, nadula ng leader, nadula na si Amosinay, naglaylo man sila, nadula man sila. So during the time of Joshua, sang nagapamilin-milin na siya,
tagaan niya na freedom. Kung anong iyang gusto niya. Probably I will not stay long, pero ikaw mo ya, magpabilin pabla ka mo sa Ginoo. Siling ni Joshua, hasta sa huli ko nga ginawa, I will serve the Lord. And I hope and pray na sa aton nga kabuhi, we will choose the same thing. No? Piliun ta tani nga magpabilin sa pagsunod sa Ginoo hasta nga sa punta sang ginhawa naton. Dapat amo nang maging handom naton sa aton nga life nga Lord, as long as I live, as long ari pa ko sa sininga kalibutan, pilion ko kag kung serbisyuhan ka sa akong kabuhi. So I know, madamo diri sa inyong natistingan, natilawan ng kaayos ng Ginoo sa inyong life. Please do not shrink back. Hindi na kamo magpalayo, hindi na kamo magbugnaw, hindi na kamo magsulusungod. Kwaon gid naton ining kunto bala nga childish ways. Iba bala ang meaning sang childish sa childlike. Okay? Sino yang makahatag sang definition man, masiling kita childish, kang childlike. What does it mean and in compare with the sa sinanga word? Anong kinalain sang childish sa childlike? Somebody. Di matokso tabi. Si Ma'am Ging. Grabe ako giruna pas. Okay, ikaw din nakita ko. Ang childish pas, binata-bata, ang childlike pareho sang bata. Anong kinalain sina? Abi agamay nga description pag-describe. Binata-bata, and when it comes sa attitude, pastor bala, ang daw kuan ka na bala ning matured na imulawas, pero ang ways mo binata-bata Japon. Ning para sabi naga-play ka pa sang Barbie doll, naga-play ka pa sang kuan, sang naga-hide and seek ka pa, like that. Tapos ang just like child, inabala ang kuan bala, ano na ni ning hindi ka bala dasig magsunggod. Nagasunggod ka pero I mean bala nagasunggod ka pero dasig lang bala ma-divert imo attention. Okay. May makigan ka pero seconds lang madula dayon. Okay. Amo na siya pas. Wow, sige. Praise the Lord. Well, correct, no? Correct. Ang childish, amo na natawag nato nga may bata-bata kita nga mga ways nga selfish. Dasig masunggod, dasig mangakig, dasig magpaminsara negative, no? Childish na, no? Ang childlike, amo ning may innocence, may full trust, no? Correct na siya. So, amo na yung gusto sang Dios sa aton when we serve the Lord. Isa sa mga choice nga ibilin sa aton, kung mag-serve kita sa iya, what kind of life would it be? Ipakita naton sa pagpangalagad naton sa Ginoo. Magpabilin bala ining babita-bata or ara lang ang childish or childlike nga behavior as what Christ is asking from his disciples. Na sila nga nga kung hindi ka maging kasubong sa sininga bata, you cannot be fitted no in the kingdom of God. So inibla nga life nga gusto sang Dios sa aton nga easily believe, not easily convinced, but easily believe nga kita lang ako when God says so, wala kita damo question. Di bang bata kung suguon mo, why na duro question, no? Pero subong na lang nga time, ano? May mga bata nga, bakal ta na nga mo ginawa. Tanan may rason. Pero, well, in compare with the kind of child before, wala kaya sang kung ano ang balse mo patihon sundon obrahon lang gid na, no? Well, sa amo ning gusto sang Dios nga may ara kita nga batasan na when God gives some instructions or things to follow, ara gid dayon ang heart nga decided kita nga yes Lord I will. Okay? Do kasubong bala sa ginhambal ni Samuel sa hindi pa siya propeta, when God is talking to him or when God is calling him during that time, calling his name, ang hambal ni Samuel sila nga,
Here I am, Lord, your servant is listening. Ang namis na bala nga kita nga mga anak sang Dios bilang isa ka Kristiyano, we're not just hindi kita magpabilin nga pabata-bata, hindi kita magpabilin nga plasunggod kay madamo kita mausikan nga oras, madamo kita sang sayang nga time, masayang nga mga moment kung gabi na bata kita if we are walking in childish ways, damo kita sang masayang. Tawa bala ang sunggod nga ina no, hindi na ako magsimbada pila ka Sunday madula, di mabalik ka naman, na-realize mo nga, ay, sala, galobra ako. Or something nga, hindi na ako mag-join, pero ara ka mangyap mo sa church, pero hindi ka lang mag-participate. Mas damo ka sa masayangan. That's why ang imo nga life, hindi mo makita ang joy, hindi mo makita ang happiness, hindi mo makita ang kalipay sa bilang Kristiyano nga kabuhi, hindi mo makita nga nag-grow ka, kaya nga may nasayangan ka nga oras. Kasubong bala nga, nag-skip ka nga isa ka mga meals sa life. Nag-skip ka sa isa ka adlaw, nag-skip ka sa duha ka meals, sa lusong adlaw, nag-skip ka naman isa ka meal. Something like that. Damo ka sa may na-skip, that's why hindi insakto ang nourishment mo sa imong spiritual life. So, in giving the choice, it is also a good thing for us to understand that you have your own choice today. So, would you follow the Lord with a kind of heart that is willing, Lord, yes, Lord, your servant is listening. Yes, Lord, I want to follow you. So, amo lang dapat natin himuon. Amen? So, this is this is something that we need to understand. You know, when we follow the Lord, choose to follow Christ. Hindi lang basta naton nga tawag naton nga, sige, ala ko da, masimba ko da. But there is something that we need to let go in following Christ. There is a story in the book of Luke chapter 5. It is a story nga when Jesus saw one of the disciple, hindi pa naman to siya during the time disciple, no? That was Simon. Sila ni Jesus Christ niya, let me use your boat. Nagtapos na use si Jesus ang boat, nag-preach na siya in the crowd. Pagkatapos da sila ni Jesus Christ kay Simon, niya cast your nets. Niya sila ni Simon niya, I've been trying all day. Nagintinguan ko nga makahulik sang isda sa bilog nga adlaw, but nothing happened. Ba sila nga sa imo tungod sa imo kag sa imo ginhambal, okay, I'll do it. So after that, ginhimo ni Peter cast yang nets niya. Then there are plenty of fishes nga iya nga nahuli. Damo siya sang isda nga nakuha. Then sang na-notice niya kag na-realize niya nga it's not enough sang iya nga bangka para i-gather ang tanan niya nga nga na-notice niya nga hindi enough, hindi sufficient ang iyang boat para butangan sang iyang mga isda. Then he call out sa iyang mga friends. Gitawag itong tatlo yung mga upod kagin pang gather niya kay butangan man sang extra nga mga isda ano. So what happened after that during the time? Sino makaread sa Luke 5 verse 4? I'm sorry. Sino makabukas sa John chapter 12 verse 2? John chapter 12 verse 2. 26, I'm sorry. John 12 verse 26. Wala na sila kabasa. Alip na sila yan. Mamati na. Sige be. Luke, John. John. 12 verse 26. If anyone serves me, let him follow me, and where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, my Father will honor. All right.
Sa Luke 5 verse 11, sino makabasa? Luke 5 verse 11. Thank you, Sister Ging. Ako na lang, So Pas. when they had sige. brought their boat to land, Oh, sige ha. so when they had brought their boats to land, they forsook all and followed him. Okay. Sige. With the given verses, ginbasa nato, ginbasa ni Sister Ging, no? Pisa, magbasa, Sister. Siya na yung pinakalang daog sa Bible quiz. So, Jesus offered Simon and other fishermen another choice. Ninsidiyo naton dali. Si Jesus Christ nag-offer sang choice sa apat ka disipulo. Sila niya, come follow me and I will make you what? Fishers of men. So, they have the choice to let go of their nets, to let go of their boats, or to keep fishing. But instead, ano ginhimo sang mga disipulo? Gidbayaan nila ilang bangka, gidbayaan ilang mga gamit, fishing equipments, kag nagsunod kay Jesus Christ. So, probably, hindi man kita tawag naton nga hindi man kita pareho sinabi no nga amo gina kaisog, no, magbiya. He's talking about a kind of calling and ministry when Jesus calls them. Pero in our life, no, kita sa aton kabuhitan ni makita man nga we are willing to follow Jesus Christ regardless of our work in life. Anong mga obra nga may ara kita? Anong mga task nga may ara kita sa life? Anong mga ginahimo naton sa aton kabuhi nga mapakita sa tao that we are following the Lord? So, isa sa mga bagay gid dapat nato namin sindihan nga when we follow the Lord, may ara kita nga dapat gid nga mapakita nga ebidensya that we are really following the Lord. Isa sa mga ebidensya nga pinakamahapos nga ebidensya is kadto gid sa simbahan. Di ba? Isa sa mga ebidensya kadto simbahan, basa Biblia, gakanta kita sang gospel song. But not only that, everybody can do it. But the transformed life is one of those. Isa gid sa mga gusto sang Dios naton nga may transformation kay kita. Isa pa gid, no? Iniblang ang mga disipulo when Jesus leave a choice, no? Sang biyaan sila sang choice ni Jesus Christ. Kasi during the time when they pray, God answers during that time. Sang pag-answer sang Dios sang ilang mga pangamuyo nga di glawig na amon di nga bunit-bunit, lambat-lambat pero wala kami may nadakop. When God answers prayer, what happened? They have the choice to follow Jesus Christ or to enjoy the abundant income. Diba? Pwede ba na, diba? But they rather choose to honor and serve the Lord. Kay kabalo sila nga, mas may dako pa din nga blessing nga mag-abot if we serve the Lord. Ini is one of it, ilang ini sa mga blessings nga halin sa iya. Blam ko sometimes, kita nabubulagan kita sa mga dako nga blessings nga ginhatag sang Dios. Amo na blang kanta ni Ron Quinoli nga, I seek the giver but not the gift. Dapat ang aton niya nga ilagson sa aton niya kabuhi. Hindi nga daw nabulagan kita, nasilaw kita sa gamay nga kita naton pagkatapos natalikdan na naton ng Ginoo, nalipatan na naton ng Dios. But when Jesus requires something and in exchange to that kind of blessings, sige lang Lord, sa dasod lang. Ulaton ta naman ang isa ka trahedya that would say, Lord, help me. Pag na-help naman kita ni Lord, here we go again, another abundant nag-abot, pagkatapos nalipatan ta naman siya. Pero ang Diyos nato, never siya nag-stop in blessing us in all areas of our life. Pero tani, hindi daton pag-isagaron gid ang Ginoo. Kabalo man ang Ginoo, magabot gid ang tion nga, okay, though hindi ka na mag-learn, okay, I'll send something that you will take it nga ma-realize mo nga amo ni dapat mo gali nga dapat imuon. So, something like that. So sa ato nga kabuhi, kung gusto mo gid mag-serve kay Lord, kinahanglan mo gid magsunod sa iya. Not just only serving Him, but also to follow Him. Nga Lord, maupod ko sa imo, pero Lord, Lord, magamita lang ko, pero hindi lang ko yan magsunod-sunod kundi indiin. No? Masimba lang ko da, mamati lang ko da, pero
don't ask for more. And that's why, kung insindi yung tagi ng nga context, no, ang ginambal ni, ang stories ni, kung tulo ko mugit, every Christian should be in the service. Dapat kada tanan nga Kristiyano, dapat aragi kita sa lugar sang pag-serve gid. Kung tulo ko mo, wala gid tani sang church goer lang. Kung naintindihan gid ni ang real essence sang Christianity, wala gid tani sang church goer. Kung naintindihan gid, kay wala sang ano hindi amo lang ni ang Christian life nga pungko pamati pauli. It's a redundant activity nga amo lang na permi obrahon ta. Tani mag-abot gid sa tion sa life naton, especially to all of us here. I would gravely encourage nga sa aton sa pagpangalagad naton sa Ginoo, hindi lang kita basta manatili nga ara lang na magpungko, but let it be nga let us answer the call nga Lord, I want to participate. Amen? So magpartisipar kita sa punto nga, Lord, gamita ko ya. Anong pwede ko da mahimo? Amo na always kinahambal ko gid nga kung ikaw gani may nakakita nga kinahanglanon sa simbahan, hindi na pag-ibalik kay pastor, hindi na pag-itudlo sa iban, hindi na pag-ipasa sa Kristiyano. Kung ikaw lang nakakita, ikaw nakabatsyag, base ikaw or maybe hindi lang base, no? Kay tungod ikaw ang gitagaan sang Dios sa sinanga burden to do it. So respond to it, not just only responding to the call nga mag-receive kay Jesus Christ, but also responding, Lord, I want to serve and I want to follow. Amen? So, duwagin na kabagay. The moment we have Jesus Christ in our life, there is a response to serve and to follow. Serve and follow. Duwagin na siya, lain ginayang service kag pag-follow. Service pwede manangara kita sa ministry, but we're not following the Lord on the private life naton. Pwede man kita yung ara kita sa ministry, pwede kita yung may mga ginaobra kita ya sa lubraho naton sa ministry, ga praise and worship kita da, ara kita da sa mga ushering, ara kita da sa multimedia or whatsoever ministry nga may ara kita, pero wala naman kita naga-follow kay Lord internally, spiritually. So, pwede na naman mo corporate na yung service mo, corporate activity na. Following the Lord is internal or in private activity. Kay ti balaan mo to di na pag-serve kay Lord, hapos lang na siya para mapa-please na to ng tao eh. Kisa nagaka-divert na kita ang ginahimo naton para na sa tao, nalipatan kita ng isa lang lagli ginobrahan da Ginoo lang gid. So let us serve the Lord and let us also follow Him. Amen? So, that's how we choose Christ. According to the text that what we have read a while ago. In the book of Acts, chapter 9, verse 1 to 6. Di matokso na lang ko para di maginagaway ko sino mabasa. Matokso kita kay Gretchen. Gretch, are you there? Wala siya. Kay Christine Gennard. Si Tintin. Ano ka? Ano to pa? Saan naging basahon? Sige, ari na si Tita Gretch. Tita Gretch, kindly read Acts chapter 9. Acts chapter 9, verse 1 to 6. 9, 1 to 6. Yes. But Saul, still breathing threat and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked him for letters to the synagogues at Damascus. Okay, thank you. Synagogues at Damascus, so that if you found any belonging to the way, men or women, he might bring them bound to Jerusalem. Now, as he went on his way, he approached Damascus, and suddenly a light from heaven shone around him. In chapter 4, and falling to the ground, he heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me?
And he said, whom you are persecuting, and told what you are to do until 6 So, na pass. yeah, until 6 lang. Thank you so much. Thank you so much. Well, this is another story coming from the life of Saul, no? The former name of Apostle Paul. Saul was the one who is always making some scenarios, no, sa mga katauhan during the time sa mga, especially yung mga early Christian, no, sa amo to nga mga oras kaga approaching Damascus, no, sang kapadulong pa lang sa Damascus, he has the choice nga mag U-turn, he has the choice nga padayunon niya yung journey. Okay, but sang dito sa Damascus na siya, na-encounter niya si Jesus Christ. Kaya ang plano ni Saul during that time is to arrest the Christians. But during that time when he was in the Damascus, when he was at Damascus, the Lord Jesus arrested him. Okay? Nagbaliskad ang istorya. Instead nga i-arrest ni Saul ang mga Kristiyano during that time, siya ang gin-arrest. Time nga nagapadulong siya and the flashing light directed sa iyang face kag nabulag siya temporarily kaya hindi siya kakita. Sometimes mabot gid sa punto sa aton kabuhi nga you need to be blinded nga mabalmabla nga siling blinded nga hindi tawag naton nga nabulagan ka sa kamatuoran, ano, blinded in the sense nga wala ka na balasang kaptan sa imo kabuhi and you will have this kind of choice bala nga, Lord, buligay ko, hindi ko kabalo, kundi ko makadto. I have no direction, I have no one else nga masaligan kag matawagan, ikaw na lang gid. Something like that. Sometimes God wanted nga i-allow yung sitwasyon nga wala ka na sang kaptan kag dalaganan. Kaya gusto lang ipabalo sang Dios nga there is only one person nga may pwede ka nga tawagan during that time when you are empty-handed, when you are alone, when you are away from anyone. Gusto lang i-realize that God is always there. So, it has always acknowledged, no, at this story, it's all about acknowledging Christ as Lord. So, mas kita gani nga Lord, it's just a name to other people nga Lord nga ambal kita gani lang higher than you, Lord, or greater than you. Ano? Munang tawag naton sa una, mas kita Lord gani or it has an position over you. Ang pinakanami nga term dira sa Lord is Master. Acknowledging Jesus Christ as Master, which means He is the owner, He is the one who make nag-ubrablas ang rota mo, pilot siya ka, kaya siyang hatag direction sa imong life. So, during the time when he encountered Jesus Christ, he has two options, no? Unang option, pwede siya nga mag-U-turn, balik to sa saya lugar, huli siya. Mambasabaw, instead nga ako ang magpanakit, ako tong nabalbal. Pwede to siya magpuli sa ila lugar. But may a choice man sa nga pwede to siya nga sundon yung instructions ni Jesus Christ. Di ba? May instructions si Jesus Christ in the preceding verses. Instructions si Jesus Christ saya niya, go in this place and meet this person and he is expecting you to be there. So, in short, nagkatuto siya, follow ya ang instructions ni Jesus Christ, nagkatuto siya kay Ananias, and Ananias is may hesitation pa sa nga time kay famous si Saul in doing a crime against sa mga Christians, no? That during that time wala man niya nagduwa-duwa na si Ananias, then he lay his hands on Saul and ginprayan niya kag siling ni Ananias, you will be no longer called Saul but Paul. During the time, dito na to ang umpisa sang iyang life nga gin-appoint na siya as apostle of Jesus Christ.
during that time sa pagsunod ni Apostle Paul kay Jesus Christ, dito yan na-realize nga pagsunod gali sa iya sa Ginoo, hindi gali amo sina kaapos. So, which means in our life, in choosing to follow Christ and in choosing to acknowledge Christ as Lord, hindi amo na kali kahapos. May mga ma-encounter kada kasubong nga encounter ni Paul nga hostility, dito nagaabot sa punto nga ginakaakiga na siya, ginayaguta na siya, may mga threat na siya, may mga time na nga limited ng space kaga time nga may ara siya kay tiwan ginalagas naman siya sa mga kapareho niya before nga mga naga-persecute. So if we try to understand, no, si Apostle Paul in his journey, he was close to that during that time. Pero kanami lang sinibala. Ang life ni Paul, no, during that time, no, wala gid siya actually sang pag first ministry niya, damo na sa mga na-encounter kay nagtiwalag sa gruuna niya nga ginasudlan nga grupo. Then ari naman siya sa bago nga grupo nga mo niyang kaanib kay Kristo. Dito yan na-realize nga hindi gali ni amo ni kahapos ang pagsunod. Well, in the book of Acts chapter 16, dito gid ang pinaka-strongest encounter nila kung paano naggiho ang Dios sa iyang life. Sa napriso siya dito sa prisuhan upod si Silas. Dito yung experiensyahan nga despite of the difficulties nga may ara, they choose to worship, they choose to pray, they choose to acknowledge God. Kaya magsiling kita acknowledge gani, hindi lang basta lang ginakilala. Kundi magsiling kita gani acknowledge, it is somehow nga ginabutang mo gid siya sa right position. Hindi lang nga ginakilala mo lang, okay, ikaw ang savior. Mura na, pwede man na nga, magsiling kita gani acknowledge, is you are placing a person, mas like gin-acknowledge mo si Jesus Christ as your Lord or Master, you are putting Jesus Christ as over your life nga may right position gid siya to give direction sa life mo. So dito yung notice, dito yung nakita, hindi naging madali ang umpisa sa iyang pagsunod kay God, pero along the way in his journey, dito yan na-realize nga wala gali nagbiya ang Ginoo sa iya. He never questioned, might be nag-question siya or wala, no? Naging silent ng chapter 9 up to before mag-chapter 16, medyo silent na gamay. Nagstorya naman parte naman na kay Peter ang life. Then, ang istorya dara nga kung tulukon naton, ini sila nga mga tao nga sa pagsunod nila sa Ginoo hindi amo na naging mahapos, hindi amo na gising dali, no? It's nice to see nga do ta kahapos na lang sila pero naging mahapos na sa ila because na overcome na nila yung time nga mga struggles during that time, early age sa pag-serve nila kay Lord. So sa aton no, sa pag-serve naton kay Lord may mga hindrances, may mga hardship, there are choices gipilion naton. Mabal kita nga dating gawi, dating life, or mabal kita nga basi ko anong hambalon nila, we are ginalantaw ta pa bala kung anong maging response sa palibot, ano blay ang feeling na kung magsunod ko sa Ginoo. Though we are gina matter ta pa ang maging response ng ibang mga tao. Or ano ayhan ang ako niya nga sitwasyon sini kung ubrahon ko sina, something like that. But Apostle Paul is already overcome kag naka-breakthrough na siya sa pag-serve niya kay Lord, especially the first isa sa mga miracle experience nga may ara si Paul, no, while he was in prison sang naga-pray, naga-worship sila ni Silas. Dito na nag-abot ang punto nga that God shake the place, na loosen ang chain, na open ang prison door, ang prison cell and everything. Though nag-chaos yun ang lugar,
But still, mambalaton ba lang nga ang Ginoo gid nang ita pa maagi. Kag dito yung nakita nga, Lord, this is how amo gali ni Lord ang resulta sa pag-serve namon sa imo. May kabudlayan, pero kung mag-give up kami in the middle sa amon kabudlayan, hindi namon makita ang real joy in serving you. So that's why ang joy naton wala sa umpisa. Sometimes ara sa middle, kag ara sa punta. So ang joy, sometimes hindi mo ma-recognize kay tungod arang hardship. But if we go along with our hardship at the middle, may ara kalipay na amat-amat, pero after that, no, kung ma-overcome na naton ang aton nga trials, hardship sa life, ang joy nga yara dara doubles. Madoble sang Dios ang kalipay nga may ara. And with that kind of joy nga may ara kita sa punta, it will give us the strength and the reason to continue sa pag-serve naton dira sa Ginoo. That's why wala sa mga disipulo nga nagdako gid sa Ginoo pero nalanggid kay Judas, no. Wala sa mga disipulo or mga alagad sang Dios nga nag-quit sa pag-serve nila kay Lord. Most of them naging martyr gid sa pagpangalagad sa Ginoo kay nga natistingan nila sa pag-serve nila kay Lord, wala gali nagbiya si Lord sa ila. So sa aton, I would like also to challenge everyone. Yeah, when we serve the Lord, hindi kita mag-surrender. Let us continue to serve Him. Let us continue to give everything. Kay hindi taman makita insigida dayon ang naging resulta sa atong pagpangabudlay, pero I assured you that God is always there at your side during the time of battles, during the time of crisis, during the time of mabalkitab lang fights naton sa life, arang Dios na sa aton. So, let us always understand ang pagsulod sa Lord hindi man naging mahapos, but let us choose still to acknowledge Him as our Lord. Lord Jesus, you are our Master. Hindi namon ni kaya direksyonan namon kabuhi basta masunod lang kami sa imo. So the same as well with the given instruction kabay patani nga hindi man naton nakita gid ang direksyon sa aton sa pag-serve naton kay Lord kano ning punta sini anong padulungan sini. Sige lang kita, padayon lang kita kay nakaibalugi kita nga at the end of it makita naton nga Lord, thank you gid. Gin complete mo gid ang ginumpisa mo sa akon nga life. Amo nang hambal ni Paul man sa iya nga episodes na yan. God is so faithful. He is faithful. The one who started is faithful and He is ready to complete it, no, until Christ return. So, kung ano ang ginumpisa ni God sa life, kaya yan ang itapuson. So, kung sa aton kabuhi, we started in serving the Lord with Jesus Christ. If we are using our life with Jesus Christ, nakabalugi ko nga kita sa katapusan siya na ara man si Jesus Christ dira. So, no turning back mga kauturan. Let us live for Christ. Padayon kita kag hindi kita mag-untat sa iya. Amen? Any question? Gamay na lang before kita finish ang atong module. May question anyway? Alright, so wala question. Okay, so hope nga clear pa ko da sa inyong side. Ara pa man gamutanan. Okay. Kagina nasa 24 na kita, na 23 na lang. Sige. Anyway, kung wala pa sang question, let me continue it. I hope nga that you are enjoying the word of the Lord today sa aton. Amen. So, let me read this testimony before a king. You might think that arraignment before a powerful ruler would dissuade Paul from his appointed task, but it didn't. The reason Lord had predicted Paul would bear his name before kings.
And Acts chapter 26 explained that Paul, a prisoner of Rome Empire, stood before King Agrippa and re-encountered how the Lord had saved him and commissioned him to preach the gospel to the Gentiles. As what he said in the book of Acts 26, verse 19 and 22, he testified, "Whereupon, O King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision. Having therefore obtained help of God, I continue unto this day, witnessing both to small and great." So, in serving the Lord, gin-testify ni Paul kung ano ang pag-serve kay Lord, kung anong ara dalang experience. So, there is also what you call this ultimate joy in service. So, well, sa aton nga life, sa pagpapangalagad naton sa Ginoo, as what I have said earlier, gin-sum up ko na ako nga gin topic for tonight, no. Gin pang simpon ko na gin panghambal ko agina. Well, hope and pray nga sa aton nga mga pagpangalagad naton sa Ginoo kasubong kay Apostle Paul, most of his epistles, no, contains about joy in serving God. Kaga kung tulong ko naton, hindi puro enjoyment ang iyang ministry. Hindi puro mabalaton balang event nga kanais-nais, no? Kay well kabud lagi sa ginagyan niya. Pero nakita naton dira nga ang pag-serve niya kay Jesus, ang pag-live niya kay God is na-experience niya nga deep and permanent joy sa pagpangalagad niya sa Ginoo. So, ang pagpili niya kay Jesus Christ at that time at Damascus, dito sa Damascus, dito to umpisa sa iyang journey sa pagpangalagad niya sa Ginoo. A short time nga nakilala niya si Jesus, a short time nga na-encounter niya ni Christ, pero wala yadto ang nagpugong sa iya nga nadula siya sa Ginoo. May hindi man maging mahapos, damo man siya conflict among with the leaders, pero nagpadayon gyapon siya sa pagpangalagad. So ang ako lang gid is let us finish it well. Kung ano man aton ginumpisahan, tapuson ta siya sa grasya sang Dios, no? So ang ako lang gid nga pangayo man sa inyo nga bilang pastor, bilang isa sa mga kasahan man sang Ginoo to lead the church, no, by His grace and mercy. Ako pangayo ko man sa inyo, hindi lang ni akon lang, no, para sa inyo, kundi para man sa akon. Gusto ko man makita ko tapuson ta ni siya. Hindi man manami probably ang pagtapos kay may mga time kids along the way unaw may nara kita sang offend, may ara kita tawag na to nga lain buot, may ara kita tagis nga daw nag-alsa gid ang kilay nato, no? Kisa nga daw nagyamid gid kita, nadagdag ang baga naton, may ara nakakapoy, frustration, disappointments, or sometimes may ara gid ang point nga ma-discourage kita kag mag-ambal kita blang nakapoy nako. Pero even though those things may happen in our journey in serving the Lord, I do encourage everyone not to lose hope. Do not give up and let us finish it well. So dayunon tani tapuson my Timothy Slingya, I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight of faith. I have finished my course. I have kept my faith. So Apostle Paul is sure to his statement niya, tapuson ko ni. May kabudlayan, yes, pero kayanon ko ni. Sa bulig sang Diyos. Kaya nga, anong naghawid siya? Na-experience niya si Jesus as true in living God. Na-experience niyang miracles ni Lord. Na-experience niyang power ni God. Na-experience niyang ang saving grace ni Jesus Christ at all times, spiritually and physical saving power of Jesus Christ. Ano pang pangayo niya nga to define nga may Diyos gid man,
or sometimes ano pang pangayoon nga ebidensya para i-prove nga ay may Diyos man gid. So hope with our experience of knowing God in our life, let it be enough na to siya. Hindi man ta pareho experience ni Apostle Paul but with our experience, with our personal experience, okay? Duwa lang kabutang ang istorya mo, nga eksperyensya mo sa pagpangalagad sa Ginoo, kag istorya sang iban nga sa pagpangalagad nila sa Ginoo. Enough na siya to prove nga ang Ginoo maayo. Kag wala sang rason para magtalikod sa iya. Amen? So, kung ang imo eksperyensya sa kabuhi, nakita mong provision, ang healing ni Lord, ang iyang sustaining power, makita mo ang iyang miracle sa imong life, then I believe it's a strong evidence imambal ka nga Lord, ara kagid sa akong kabuhi. Pero kung kulang pa ni, may ara pa sang mga testimonies, life histories, life stories, kung paano ang Lord nagabulig sa ila. Ara sa palibot kung yung mga makita mo sa palibot nga daw, siya mo nagyapon, mo nagya life yan. Tulog ka naman kung hindi man siya. Ara may mga tao sa Biblia, nga masiling sa Biblia, na Book of Hebrew nga, we are surrounded with clouds of witnesses. So ini sila nga mga tao nga nagtapos man sang journey nila sa pag-serve kay Lord, finishing it well with faith. So damo man sila impossibilities, damo man sila struggle, pero natapos nila kay tungod ang ila mata nakasentro kay Jesus Christ, fixing our eyes on Jesus. All right? So, any question? Sige guys, question. Kung nahuya ka mo mag-question, pwede ka mo ka-chat lang. Kung nahuya ka mo mamangkot personal. Bayuya ka no? Grabe ba? Wala kaso guys, kay nakitsindi ko iligay nun. Kay nasa imamba mo, di ko ka-express ang self ko kay budlay mag-English. All right. Wala question, bud karami sa ila ba? Sige. May reflection lang kita. May reflection lang. Dapura na reflection lang akong ginapang-obra subong. Yeah, may ma-reflect kita, breakout room. Ang breakout session natin siguro sa ano mas mayo, ang breakout session natin sa reflect or sa decide? Sa ikaw decide. Okay. Pas, may question ko, Pas. Yeah. May tendency bala na madula ang joy sa imo. Even though nga ara ka sa ministry. Yes, may ara gid chance nga madula ang joy. Damo rason nga madula ang joy. Una sa mga rason, kung ginalaw mo ang sin nga magsulod sa heart mo. So, kung ang sin naga tiner na sa life mo, there are different forms of sin anyway. Damo klase sala. Kaya ang sala isagid na sa mga nagastil sang joy ta sa pag-serve ta kay Lord. Kung pabayaan mo ang sin mag-govern sa life mo while walking in the Lord, ara kaya gapon kapangabuhi ka sa sala, ikaw na mismo ang naghatag pamaagi nga kawaton niya ang joy mo. So ikaw yung naghatag dalan sa yawa nga may dalan siya nga para i-condemn ikaw, sudlan ka da sa imong conviction, nga conscience, and everything, hasta nga mambal ka nga, ay, salamat to nobra ko, sige lang, wala man sila kabalo. Pero ikaw mismo, wala man na kaibalong iban, pero ikaw mismo, deep within your heart, kabalo ka kung anong sala mo Kag with that kind of conviction coming from the Holy Spirit and the condemnation coming from the devil, isagabot na sa punto nga daw, ikaw na mismo, daw sige na lang kay wala man sang choice, ubrahon ko na lang pero wala na sang joy because of sin. Ikaduwa ang rason kung nga paano madula ang joy biskan ara kita sa papakalagad sa Ginoo kung wala ang heart naton sa ginahimo ta. Kung wala ang heart naton, maging redundant,
Kung walang heart naton naging obligado, kung walang heart naton pwede ni siya nga over familiarity. Nga sige lang, wala mo na ginabutang ang heart mo. Wala ka balaga, wala na sang expectations pa. Kundi sige lang mo magyapon matabo. Do wala mo na ginabutang ang heart mo. Do wala na siya sang excitement nga may ara ka kay nga wala ng heart. The moment nga madulang heart naton or ginatawag naton sa Biblia bilang first love naton sa kay Lord or even sa pagpangalagad naton sa iya nga wala na balaya nga it doesn't matter man na kung ano imon kuda basta obrahon ko na lang niya. Ginaobra mo man siya pero ara ng pagkumod, ara ng likramo, ara na ang pamasol, ara ng ang pangita sang diferensya kay wala na lang heart. So with that, naging obligado ka tag isa sa mga rason na kung nga nagadula ang aton nga kalipay sa pagpangalagad sa iya kay amo ni isa gid sa mga pinaka dako gid next to sin is madula ng aton nga heart sa pagpangalagad sa Ginoo. Ikatatlo, sa mga rason kung nga paano madula ang joy naton sa pagpangalagad sa Ginoo, ara ka manda pero for the sake of competition and comparing, ara ka. Ubrahon ko ni kay para mo to sa iya in compare in contrast dito sa iya, ubrahon mo na. So naging competition ang sulod sang simbahan. That's why nagabot sa punto nga ginakapoy ka, kisa exhausted ka, kisa maabot sa punto nga ma-depress ka pa, kag ma-discourage ka pa, kay nga hindi na right ang imong motive in serving the Lord. So, gusto mo manara da, pero for the sake of somebody, then wrong na ang aton nga motibo sa pagpangalagad sa iya. So, amo lang ni Guro, tatlo lang, enough naman na, I know madamo pagit, no? Pero, tatlo ka bagay ang mahatag ko nga sabat sa imo, Mark, no? Ang sala, ang aton gugma sa Ginoo, kag ang aton nga ginaobra nga comparing or competition sa fields ng ministry. So probably with that three things, amo na siya visible pero hindi siya makita. Kag with that, nagaabot sa punto nga gakadulang aton pagpangalagad sa iya. Pwede gid na sa mga pastor, pwede man nagakadula man na kung ginobra na lang out of obligation. Kung ginahimo na lang nila nga wala nang faith nila, wala nang heart nila, madula gina siya. So amo na isa sa mga tatlo ka mga rason ang nahatago sa imo para mambalaton nga madula gid ang pagkalipay sa pagpangalagad. Thank you for the clarity. Grabe ba, clarity. Roman, klaro. May follow-up question si Sir Melvin. Okay. So what is the danger or the effect sang sina even you are obeying paths? Anong namin mo nga danger man? Abi hambal, sir? Anong namin mo nga danger or effect sa sina? Ba't mo pas? Yeah. Bala simpre damo most hindi mo isa mostly bala sa ibang charge ako sa aton man be may mga tao bala nga they are only obeying. It is because amo na balang bal mo ambal mo nga nang lang obligation. Ano ang mga danger nga samtang nagapadayon nga muna nga case or the effect. Sorry. Example sa ministry. Nag-topic ko. Liwat. Yeah, please. Siyempre mostly amo gimana mo na ang problema kun ang mga butang nga katapos sa church. Nang mostly guro may mga butaw gid mga muna they are only obeying because that is the obligation. So may mga butang bala nga mga danger sa sina nga ginahimo nila although ginahimo man nila nga ang ina nga obligasyon or ano ang epekto sa sina nga mga tao nga nagapadayon sila nga mga amula na do ano na lang daw ginahimo na lang it is because they are the part of it. Anong effect or ano ang maging resulta sa ila or sa simbahan? Oo. Pwede man. Sige. On other side, anong epekto una sa ila? Isa ka dako gid nga rason nga maging epekto sa ila
ang apekto sila sa ila is una hindi gid sila mag-grow kay Lord. That's why dugay na ta sa Ginoo, ara pa ta sa punto nga now you see now you don't sa church kay nga gatiod pa nga masunggod ka, maglain buot mo, mulat ka naman sa time being para mag-heal. Pag heal mo naman gani, naayo ka na, medyo nang pawan ka na, balik ka naman. So, balik-balik ka na, in out ka lang sa church, kaya wala ka ga-grow. So, anong epekto sa imo kabuhi? Kung amo na padayon mo nga kabuhi, mamantay ka na lang sa tao, sa diferensya. Kis abalan, may may isa ka bagay nga mensidiyon na niyo. Galikaw kita sang sala. Sa sobrang kalikaw sang sala, nalipatan naton mag-ubra sang maayo. Dalom no. Galikaw kita mag-ubra sang sala. Kay ginabantayan ta nga hindi kita makasala. Sa sobra ta ka bantay nga hindi ko na pag-ubraon, hindi ko na paghimuon, kis ang nalipatan ta na nga may dapat kita gali nga himuon nga insakto. So, kung amo na bala ng aton nga mind nga naging obligado na lang, kis aga pa mantay na ta. Wala mo na ginamind ng self mo, ginamind mo na lang kung ano ang ara sa palibot. So that ang epekto naman na sa imo hindi lamang wala kita gatubo kundi ang ini nga bagay nga nag-abot sa punto bala nga create ka na sang negative nga atmosphere sa mind mo nga may mga tao nga may ginahimo wala sila ya tumod sa imo, ikaw naman feeling mo ya pakita-kita sa nga mas maayo sa akon, wala bala dugin obrahan mo naman siya. So why labot nga wala ka nagtubo, butangan mo pagid limitasyon ang imo ko galingon nga hindi ka makahimo sang insakto. Kung amo nang padayunon mo, anong epekto sila sa simbahan? Ang epekto sila sa simbahan, well of course, mag-una, biskan ano pa na himuon mo, magtubo gyapon ng Ginoo, maggamit gyapon ng Ginoo sa ibang nga mga tao. Kung hindi kayo magpagamit, gamiton sang Dios ang ibang nga mga tao. Na-remember mga story sa Biblia nga hambaulan Jesus Christ, kung hindi ka mo magdayaw sa akon, I will command the stone to worship me. May ara man isa ka istorya sa Biblia nga ginsugo sa Dios ang ginmanduan sang Dios ang dangki magstorya. Kay nga ang isa ka propeta wala yan naghambal sang iyang inughambal, ang dangki ang nag-speak. So what I'm trying to say is this, sometimes kung ang aton kabuhi hindi tabla pag-ialaw nga magpagamit dira sa Ginoo, abi naton makaapekto kita sa ministry. Hindi kita makaapekto in general essence, hindi mo mapunggan ang operation sang Lord, pero mabatsagan gid sa mga kapariho mo nga minister nga ara sa church. Makabatsag gina sila nga there's something wrong nga nagakatabo nga do hindi manami. Hindi man na mabatsagan sang bilog nga congregation, pero makabatsyag na siya nga the same office naton. Sample ara kita sa ministry, no? Kung ara kita tanan sa ministry or sa worship department, makabatsagin na something wrong sa aton nga grupo. So makabatsagin ang isa kag isa. Ang heaviness, makabatsagin na manglatay gina. So dako na siya mapiktuhan niya sa mga ministers, pero kung lang mga ministers maka-receive sila nga mature naman niya, they can handle it well. Kag magapadayon man as lagyapon sa pagpangalagad sa Ginoo. Well, at the end of that story, ang perdesin na ikaw mismo nga nagabitbit ng amo sina nga klase sang life. Hindi mo mapiktuhan, hindi mo maguba kay hambal ni Jesus Christ, even the gates of hell cannot prevail sa kingdom nga ginpatindog niya. But silingon, bisag nang yawa wala sa ikasarang para gubon ang simbahan nga ginpatungkod sang Dios. So hindi mabatsagan sa congregation, the whole congregation cannot experience the kind of trouble nga imo gin cause. Pero on the level of ministers, makabatsyag na sila. Pero kung tutuod ka naman nga minister, hindi ka mapiktuhan sa amo nakadalom kay nga masarangan mo gyapon batuan ang mga discouragement nga nagapalibot sa imo nga field sa ministry. So padayon lang ang managyapon. So may danger gid sa imo bilang pero hindi totally madamage mong church. May maapektuhan ka, may
may ma-damage kada nga mga soul pero hindi tanan. Ang ma-damage mga soul amo nang wala gid nagagrow. Gingamit ko lang ang term nga mga words ni Kagina sa umpisa kita, mga kabalan. Una yung nagamit ni Kagina, batian ko. So, pero hindi man intentional nga ubrahon ta para lang matestingan ang pagkakabalanta, no? Kundi in moments like this, kung may mga hard times, may mga distractions, may mga discouragement, hindi kita easily distracted, hindi kita easily ma-burn out sa aton nga pag-serve kay Lord kay nga nagapadayon pagid kita gani. Kasubong kay Paul madamo sang beses nga matiplang kag madula sa pagpangalagad sa Ginoo because of the hardship, pero he chose to acknowledge Jesus Christ as Lord. Okay, may follow-up question sir, okay na to mo sir, na-address mayo ang imo pamangkot. Okay. So kay Pops, paano kung ang ministry like damo sang meeting Zoom or mga activity pero wala ka ga-participate pero ara ka sa ministry. Siguro na is member ka. Disobeying na, healthy pa na or hindi pass? Paano kung ang ministry like damo sa meeting or activity? Hindi man tanan may ara sang platform to speak, no? For example, may ara sa Biblia sa disciple ni Jesus Christ nga si Andrew. Si Andrew hindi na siya sikat gid nga disciple nga na-mention gid sa Biblia nga damo sang story. Pero si Andrew mga common story nga may ara di siya, isya gid ni siya ang mga nagapang-introduce kay Jesus Christ sa mga tao nga kinahanglan niya during the ministry of Christ. Isa sa mga sikat niya story is ang pag-feed ni Jesus Christ ang 5,000 men. Si Andrew na ang nangita sang bata. So siya man ang nagdulong sa kay Jesus Christ. So which means sometimes hindi man ta palariyo platform, hindi man ta palariyo obra, level, or weight of work. Pwede man niya balaan niya nga silent ang ministry mo, pwede man na nga ara kita tanan sa ministry, pero hindi man tanan ara sa microphone. Okay? Hindi man tanan nga masili kita participate. Ano namin mo nga, pero wala ka participate. Pwede man tabla niya attend kita lecture like this, meeting like that, pero hindi man nakita ya totally hands-on. Kasubong sini. Si Mary and Martha is one of the best example. Ara man sila sa time ni Jesus Christ, ang gasako lang gidra nga manotice mo ya, si Martha kay gasako gid siya. Pero ang pagkasako niya, ara naman sa punto nga nag-complain na siya. Okay? Madamo cobra pero complain to the max ka naman. Sila nga kay Jesus Christ, Lord, would you allow my sister nga isuguon mo siya nga buligan niya man ko? Pwede nga ara kita sa ministry pero ara naman kita sa complain. Pero may ara man si Mary, gin-honor pa ni Jesus Christ. Kaya ang ginubra ni Mary, what is best? Nga namati siya sa akon. So, my point is, hindi kita tanang plarius platform, but what is best is, regardless kung ano man ang obra naton, kita man sa tao or hindi man makita sa tao, naga-participate man kita this level or a participation naton amo man sini, hindi na ibut silingon, mas maayo ka kay ara ka sa ibabaw. Hindi man nabut silingon, ngayari ka sa dalom ng ministry mo, hindi man tanan nakakita kung sino nagapangakot sang gamit eh. Jutay lang na may nakaibalo. Pero it doesn't mean bala lower rank na sila sa serving kay Lord. Hindi man. So, ang importante, magsiling kita kanina, ara kita sa ministry, which means ara kita sa scope of serving God. Hindi kita palarios platform, hindi kita palarios scope sang work. Lain imo obra, lain himo na himo, hindi tan ko na himo nakita mo, hindi man tanan ko nga sacrifices na batsagan sang tanan, kay nakita sang tanan, but ang scope sang work naton para gyapon ni kay Lord, then I believe it would be healthy kung mambal naton nga nag-ara ko da pero hindi mo lang makita kung participation. Ito well, of course, ang una naton nga gina-participar sina makita sang Dios ang aton nga sacrifices. If that's so, kung may measurement kita, kung may ara kita sang measurement nga okay, ara sa meeting kay tungod nga may ginaobra na siya nga ministry mo. So it might be nga hindi mo ma-recognize, hindi mo ma-acknowledge ang iyang work, pero ang balon ta lang gini, no?
for the sake of discussion, hambalon ta lang gid ni nga ang ginaubra naton para kay Kristo, makita man sang tao kung sa hindi, it's all counted. Counted na sa tubang sang Dios. So hindi na siya disobeying. I don't know ano gid ang pinakaunod sang ini nga question, no. Latong ko basa na pas paano bi ko ministry like damo kasang meeting Zoom, no, damo gid Zoom meeting kang mga activity, damo ka attend ka dira. Anamin mo ga-attend ka pero way ka participation. Pwede man nabalaan nga ara kita sa punto of process nga mablang nga nagakwa ka sang sitwasyon nga gusto mo na mag-step forward. Pwede man balaan nag-learning ka. Sorry. May duwa ka bagay. Pero, sorry gida. Ako nga pastor, milig ko sa duwa, 3, 4. Pastor mong magwali, gani wala sa 1 point. Kundi minimum of 2 points. May duwa ka bagay. Willing to serve but not ready. Ready but not willing. Pwede man ibalaan nga willing to serve. Gusto gid mag-serve pero hindi pa ready. So anong himuon niya? Dapat siya magtuon, dapat siya na magpangayo sang wisdom, knowledge, experience, mamati, pungko, pamati, hasta mag-abot ang tion, hindi ka magpabilin hasta lang dira. But when a time that you are ready, then serve the Lord. May ara naman niya nga ready na, pero hindi pa willing mag-serve. Ano naman tawag sinaya? Puno sang fear, puno sang worry, puno sang anxiety, damo lang sa mga damo lang siya sa mga palamangkutanon sa kabuhi niya nga daw hindi niya masabat kagas ta mga bulan nga di na lang ko na gali something like that kay gidakaon siya sang iyang fear. So sa aton nga pagpangalagad sa Ginoo, hope nga di ko na matumbo ko gid ang right question, no. Para sa akon pwede man ang disobeying permit lang daara pero way ka man nagapartisipar pero di ko gid siya makuha, no, nga ang akong pinaka real ano gid naintindihan, hindi kita pala scope sang work. Hindi mo ko pag-i-judge, mambal ko nga ara ko da, probi mo wala ko da participar, hindi mo lang makita, kaya hindi naman pwede something like that. And we can never make some conclusion or judgment to someone, those who are attending. It might be is getting some para mag-learn, kag mag-grow, and by the time being, base magpagamit na sa Ginoo. It could be disobeying. Kaya pwede man ang hambal sa Biblia in the book of James. Nga to those who know it is sin, to those na nakaibalo sa insakto pero wala yung ginhimo, yan nakasala siya. Amo nang hambal ni James. In the context of doing the right thing. Sa obedience, lain naman na, ano, ang obedience somehow, damo man ang form of obedience, no, pero kung tawag ka sang Lord para mag-ubra sang ministry, kag wala ka nag-ubra, then disobedience na. Pero kung ara ka para mag-learn lang, but at time being, magpagamit ka na saya, pero pagkatapos nga, sufficient na, enough ng learning kag experience, para tapos way kapag nagpagamit, do kasubong kita kay John na, nga disobedience na. So it might be kasubong siya na siguro, Paps, no? So, healthy or not? I don't know. Pwede healthy na siya nga nagapamati siya, anay. Pwede man hindi na siya healthy, nga ready na siya mag-serve, pero hindi pa siya willing, hindi na healthy. Pero ara siya sa punto nga willing siya mag-serve, pero hindi pa siya ready. Hulat man siya sa sakto nga tion para magpagamit. Kaya may mga tao nga gusto magpagamit, hindi pa ready. May mga attitude problem na. Isa may mga behavioral issues, may mga conflicts inside, sometimes like that. Okay, so I hope na sabat ni Pastor Pops sa imong pamangkod kung hindi pagid natumbok sa Domingo, suryanay ka mga duwa. Okay, sige. So right now, let's move on sa reflect and decide. Okay? Sa reflect na lang siguro. Sa reflect Ang na lang, decide. decide o self-explanatory naman. Sige. Okay, so sa reflect na lang ang decide, ako i-conclude ko lang dara. so may mga copies man kamo dira siguro guys, no? So the first one dira, if you choose to follow Christ, what response do you expect to receive from your friends, family members, and fellow employees? So amo na siya. Nag-send ko na copy sa atong GC, so i-open nyo na later. Okay? So I'll open na the breakout rooms. Kindly join na lang ha. Kung may makita ka mo nga room, click nyo lang join. Okay?
Sige, God bless sa inyo nga pag-sharing. Isa lang di si ano. Tita Undang, Pops, go na kamo sa mga rooms niyo. Sister Gretch, go na sa room 3. Kuya Sai, room 6 ka. Sister Gretch, room 3 ka. Balayan ka. Sige, Kuya Sai, room 6 ka upod kay Pops kag Arbet.
Ay, Amo na si Sado, no? Okay, welcome back to our session. Sorry, Bitin Tinting. ka. nabitin. Tita Nakibot kami nga may 8 seconds na lang. Yan, ma-off na Outdoor man off kami. na kami. Sorry, Gid. Sorry, Gid. Ang time na is limited. Galing, wala po Sabi, katapos. hala. O, si Ma'am Ging multitasking. Si Oh. Ma'am Ging. Dapat 1 hour. 1 hour nga. Chismis na iya makinya. Okay, so let's move Prepare on pa kay ng module. si Ma'am Ging daan maano pa sa tapuso niya pa ng labada yo. Sige, pass, ma-decide na Oo, ta sa pass. kanila tunting. Grabe, matama na pag-iyan. Sa isa ko lang gani. May print ko ba? Dapat hindi ka na nag-print ko niya. Print mo man ko sa sunod. May gani, wala ko nag-print. Kaya ko nag-print ko. Oo, wala ka naman mo si Pasto. Ano na chismis nyo? Ano na ba? Meron kami module. Yung ano mo? Sige na. Observation ba? Mawakal na si Pastora. Nakamute si Pastor. Sige. I would also suggest and recommend everyone sa sininga aton nga grupo kung sino willing ginabaligya gini actually guys, no? Kay bilan nyo kung copy lang yatag, i-print lang yatag sa inyo, probably i-alid lang na sa igad kag i-fold kag iipit sa mga ibanda nga mga booklets kag sa iban nga mga folder niyo. So pero kung may hard copy kita siya na at least ara kita sang basahon gid. Kay nami gid ni one of these days may mga basi isa kita sa mga magtudlo bala sa mga future naton nga lecture. So mas nami gid, no? So pero ang pamangkot ko wala pa ko di kabalo kung pila gid ning presyo kin bakal ko actually do tag 75 pesos ang booklet sini 102. So next Wednesday guro mabalaan ko pa ni kung pila gini ang atong mo sini or might be ma-communicate lang ako sa sa head office. May shipping. Yes, may ara ta shipping fees sa shipping sa US. May ara ten pa bulong ko lang da ang mga amigo ko ipa-air freight ko lang para diretso gid sa imo da balaya. Sige. So para may material kita nga basahon. You're welcome. Para may agi kita nga actually may 101, 102, 103, 104. So for this I do recommend everyone to have these things para kung sino luyag mag-avail, no. Hindi man ay maglapaw 100 actually. Kaya ang purpose ang income sinisang ining libro nga ginabal naton yakadto ni siya sa Provident Fund. Ano na siyang Provident Fund sang World International? Ginahatag na siya sa mga pastor nga ma-retired na, may mga pastor nga maguntat na bala sang ministry nila, magpauway na sila sa ministry kay tungod sa kaidaro na Manila. Kay madamo sa mga pastor nga naga-retired na kay mga may edad na gid halos, no. So ang ining income sini ang iyang proceed gikadto na siya sa Provident Fund sa mga pastor. So hindi lang kita nagbakal sini, also we are also supporting and helping the pastors nga nagapalahuway na sa ministry bala, no. So at least mabuligan man naton sila on the other side. Okay?
Sige, I'll let you know. I'll notify everyone kung how much ang price nisa by this week. Para kung decided kita by next week, maka-purchase kag madala ko siya balik by coming from Bacolod next week. So, sige. Let me close it with the with this decision nga dapat naton obrahon. How do you see yourself now living for God? Are you willing to decide to follow Jesus Christ? Are you willing to make a good testimony sa pagpangalagad naton sa Ginoo? If Joshua would ask us today, ikaw ya, would you follow the Lord? But for me, in my house, we will serve the Lord. Pero ikaw ya. So ikaw, anong maging decision mo today? Second question is your busy life, in what ways would you focus on living for God? Sa kasakoon, tanan man kita sako, kay may mga obligasyon kita, kasubong ni kay Sister Ging, ara siya no, nagakuskos piga sa madulom nga lugar. Sa kasakoon nga may ara kita, paano mo ginatagaan oras nga masunod sa giyapon ng Diyos sa imo nga kabuhi? No? Paano mo ang serbisyo mo sa Diyos sa biyeta, no? Obligasyon, biskan estudyante ka, may kasakoon, biskan tambay ka lang sa inyo balay, sako mo lang maminsar mo, kay kung tambay ka, damo ka ginamay ginapaminsar kumpara sa mga empleyado. Whatever your position, whatever your status in life, sa ano man yung kasakoon naton, ano nga bagay sa imong kabuhi? Okay? In what ways would you focus on living for God? Sa ano nga mga aspeto na pwede mo nga ihatag, no? Nga magpangabuhi ka dira sa kay Jesus Christ sa life ta, no? So hope that we have this kind of conversation today. So hope and pray nga sa aton nga life bilang isa ka Kristiyano, let us choose to serve the Lord. Choose to follow Jesus Christ, kay gitagaan man kita ni isang choices. Choose to acknowledge Christ as your Lord. No? So, amo na mga tatlo ka mga bagay tandaan ta, no? Ang Israel gitagaan sang choice kung ang sundo nilang Ginoo o hindi. Si Jesus Christ gitagaan niya man choice ang mga disipulo niya o ang mga tao nga luyag magsunod sa iya. Si Jesus Christ gitagaan man choice si Paul, would he forward sa instruction sa ginhatag or magbalik siya sa ginhalinan niya? So well, at the end, ara sa gyapon sa aton ng last nga choices. Ikaw gyapon ang may last choice dira. So regardless kung ano man ang imong kagustuhan, ikaw magyapon ang may choice na. Biskan ano ta ni ka sharing, biskan mambal kita nga gwapo ni mag-sharing si amo ni si pastor, nami ni magambal, nami ni magtudlo si brother, nami ni siya mag share, very informative. Biskan sino pa na pamatian mo, biskan sino pa na magambal sa tubang mo. Pero kung hindi ka magpili sa insakto, wala ginagyapon pulos. So at the end, it's our choice. So hope that we made our choice, we made our decision today nga starting today, pilion ta nga magtubo, no? Nga magsunod dira sa Ginoo, living for God. Amen. So that's it for tonight. I think nga na-consume ko na ako nga dako nga oras para mag-share sa mga gabi. Any question for sa katapusan? Abi, kung may ara pa. By next meeting nato, we will talk about living as a son. So, sige. May question? Follow-up question? Entertain pa ta question siguro, mga at least, mga 20 pa question. Okay, so wala na gid man.
No, natuyo na sila. Pwede na, no? Kahit ilas may 22 na mo. Gani. So, Sige. iba na patulog na, patulog na Lord Jesus, I ask and I pray for everyone sa tanan nga ari diri ginugad sa naga-join sa sininga Zoom discipleship namon. I declare and I pray nga magtubo gid ang bawat isa. I pray Lord nga may kami sang clear direction and strong decision in serving you. Nakaibalo man kami Lord mulat sa pool na hindi maging mahapos ang pag-serve. Pero Lord, sometimes Lord na dala kami, na distract kami sa mga nakikita namon o nabatian namon. But tonight Lord, as we receive these words of instructions, kabay, panatag kami sa desisyon namon Lord, biskan may mga kasablagan pa sa amon palibot, mahinay man ang amon pagtubo, pero Lord, we are praying na at least Lord nagagrow kami. Salamat gid sa imo kaayo kagatutong sa amon Lord nga nabilin nga mga inadlaw sa sininga semana. Buligi kami Lord nga ma-participate namon ang ini nga mga leksyon namon nabatian sa buong gabi ginugad. Salamat gid sa sininga gabi pakamayo sa amon Lord nga pagpauhay iban sa amon Lord nga manugtulog na gid. I-bless kag i-restore ang sug sa bawat isa. Sa iban Lord nga gaumpisa pa lang mga inadlaw or nagatakop pa lang Lord ang ilang we are praying Lord sa ilang life despite Lord sang time difference namon, ikaw sa gihapon nag-unite sa amon in one heart and one spirit. To those who are working while joining the class, thank you Lord for their appetite. Thank you Lord for their aggressiveness o God sa pagtuon kapag kilala sa inyo. Kinadayaw ako ginamon sa buong gabi, ginabalikin namon sa imong tanan nga paghimaya kapag pasalamat in Jesus name. Amen. Amen. Picture ta So, thank you guys. so much. Kung pwede maka-show sa ila video, ma-show lang. Picture lang Make your pretty face shine on the screen. Okay na? Ready? Wow. Nakapambalay ka, yan sige. Managimos pa lang. Managimos pa lang. Okay. Sa makakamera lang Ang alang-alang, wala kaso. Okay, smile. Okay, thank you. God bless sa tanan. Bye-bye. Bless you. Night. Samsambog tao ka pa. Good night. Good morning, kay Tintina. Good Morning, morning, Tin. guys. Good night, everyone. Good See you morning. soon. Good Good night. God bless you. Bless. Good night. Bye. Tadi ka sa buong Tin, Don Benito.